mag-iinarte ako ng ganon, wala naman ako ibang pupuntahan. Talagang ang Diyos ay Diyos. Kahit wala ako ay Diyos talaga yan. Hindi ako kakulangan sa Kanya. Kaya tinanggap po namin ng maluwag kasama yung aking pamilya. Nagpasalamat kami. Talagang ito yung pagkakataon na nagdadalamhati ka pero magpapasalamat ka sa Panginoon ang bukal sa puso. Sinabi ng mga alagad ni Jesus, Sino ang makakarinig sa kanya? alam naman ni Jesus sa loob niya na nagbubulong-bulungan tungkol dito ang kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa kanila, Nakakaiskandalo ba ito sa inyo? Ano kaya kung masaksiyan ninyo ang anak ng taong umaakyat sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Walang bisa ang laman. Ang mga salitang binigkas ko ay Espiritu, kaya buhay. Datapot ilan sa inyo ang hindi naniniwala. sapagkat alam ni Jesus mula sa simula kung sino ang mga di maniniwala at kung sino ang magkakanulo sa kanya. At sinabi niya, Dahil dito, kaya ko sinabi sa inyo na walang pwedeng lumapit sa akin, malibang ipagkaloob ito sa kanya ng Ama. kaya marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na nagpatuloy sa pagsama sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa 12, Gusto rin ba ninyong umalis, Pedro? Panginoon, kanino kami pupunta? Mga salita ng buhay na walang hanggan ang inyong salita. Naniwala nga kami at nakilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po. Ang ating banal na ebanghelyo ngayon ay sumapit na ang mga alagad doon sa mga hindi na nila maintindihan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya marami sa kanila ang nagdesisyon na mag-back out na bumalik na. At nakakalungkot dahil maging si Jesus ay nalungkot din. At hinarap niya ang kanyang 12 alagad at sinabi niya, kayo man ba'y tatalikod na rin? At maganda yung sagot ni Pedro. Ni Simon, sabi niya, Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng buhay. Ikaw ang salitang nagbibigay ng buhay. Kanino pa kami pupunta? O saan kami pupunta kung aalis kami sa iyo? Parang ganun yung pagkakasabi ni Simon Pedro. Nung nakaraang December po, na-ospital si nanay ng December 22, magpapasko. So, iniisip namin na saglitan lang, i-dextrose lang siya para lumakas kasi nanghina siya na nanghina. Sa kasamaang palad, talagang tuluyan siyang humina. December 22, namatay po siya ng December 27. Imagine that, magpapasko, preparation sa Pasko, batian-batian ng Merry Christmas, Merry Christmas. Ang hirap ibigay yung salitang Merry Christmas na nakikita mo naghihingalo ang iyong sariling ina. Talagang kami po yung nagbantay. Ako mismo yung nakikita ko yung paghihirap niya. Talagang humihiling ako sa Panginoon na sana makarecover, sana gumaling. Ganun naman. Yung natural na hiling ng ordinaryong nagmamahal. Sana gumaling. Pero namatay pa rin. Kaya kung sa isang banda, kapag sinabi mong, Lord, pwede mong tanongin siya ng bakit? Hindi ko nauunawaan eh. Lord, bakit? Sabi mo, Pasko pa naman. Tapos mag-New Year, lamay, di ba? Parang ang hirap. Pero kung katulad ng sitwasyon ko nga na nandito na ako sumusunod kay Kristo, wala naman tayong magagawa, mamamatay at mamamatay talaga tayo. Kaya maluwag sa akin na kahit mas mahirap pa nung naghihirap siya na nakikita ko. Pero nung kinuha na, nung bumigay na talaga siya, mas maluwag sa kaloob kong tanggapin. Kasi alam ko, nakapahinga na siya. Tapos na yung paghihirap niya. At wala namang ibang pupunta. Katulad ni Pedro, tumalikod man ako sa paglilingkod. Kunyari, nagtanim ako ng sama ng loob. Bakit ganito? Naglilingkod ako. Nawala yung nanay ko. Tapos dito pa sa ganitong special na okasyon, mga ganon. Kung mag-iinarte ako ng ganon, wala naman ako ibang pupuntahan.
Talagang ang Diyos ay Diyos. Kahit wala ako ay Diyos talaga yan. Hindi ako kakulangan sa Kanya. Kaya tinanggap po namin ng maluwag kasama yung aking pamilya. Nagpasalamat kami. Talagang ito yung pagkakataon na nagdadalamhati ka pero magpapasalamat ka sa Panginoon ang bukal sa puso. Ganun talaga. Pero syempre, kailangan mo ng konting break para ilabas yung sama ng loob o palipasin yung sama ng loob. Tapos medyo naglaylo lang ng konti sa paglilingkod dahil sobrang sakit. Pero lately, ay balik na ulit. Katulad nga ng ginagawa ko ngayon. Tuwing linggo, dati noon ilan-ilan lang kaming acolyte. Kaya tuwing linggo talagang full ang schedule. Tapos, yun nga, salamat kay Father Arnel at nag-organize sila ng mga bagong batch ng acolyte. Marami na kami ngayon. At sa isang buwan, 2 beses na lang ako nabibigyan ng schedule sa mga pamayanan. So, praise God. At yun nga, sabi nga ni Pedro ay, kanino pa kami pupunta? Ikaw nagbibigay ng buhay. So, anuman po ang crisis na dumarating sa ating buhay, hindi natin kakayanin yan kung tayo lang. Pero ang maganda dito, kasama natin ang Panginoon, kaya kinakaya natin. Kahit ano pang crisis ito, matuto tayong magpasalamat. Merong plano ang Diyos. Tandaan lang natin, ang buhay ay maganda. Life is beautiful, may plano lagi ang Diyos. Matutong magpasalamat anuman itong dumarating sa ating buhay. Amen. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galing. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabing siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit magarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, puno-puno ng galit. Titindi ang init, araw na walang katulad, maging ang nasa hula ay madudubad lahat. Ang Diyos nagsasabing siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, puno-puno ng galit. Didilim ng sobra, kidlan kulog maririnig. Lahat ng natitira'y lindol ang yayanig. Ang Diyos nagsasabing siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi.